What is up, guys? Good morning. It's your boy Kuya Juicy, and we're back at it again for another episode of our vlog. For today's episode, may ride tayo papuntang di ko sure kung Silang or Tagaytay. So, ganito man kadami yung motor dito sa harap. Hindi yan yung kasama natin. Shout out sa Motovolt. So, follow nyo sa Facebook, guys. Hintayin natin yung upload. Inaantay ko rin. Ayun, so take off na tayo. Pati lang tayo dito sa mga tropa. Sir, take off na kami. Take off na po kami, sir. Thank you. Yes, sir. Saan mo kayo, sir, kasama? Sa kanila o sa ano? Sa mga senior. Ako ang caregiver. Sir, baka po kami, sir. Sir, thank you po, sir. Ayan, so ito mga kasama natin. Yan pala, guys, nakita natin merong isang updated na Triumph dito. Yung last episode natin, kung natatandaan nyo, nag-review tayo ng Triumph 660, pero yung luma, eto, nakita natin yung 25. Kasama pa natin sa ride, so try natin mamaya kung ano ba yung difference nung dalawa. Ayun, so tara na, take off na tayo. So kumusta kayo, guys? It's been a while nung huling vlog natin. Kasi alam nyo naman, ang tindi ng panahon, di ba? Actually ngayon medyo kulimlim pa nga eh. Pero at least pinagbigyan tayo ni Lord. Ayun, so tara. Uy! Ito kasama natin si Paring Mond. Tagal-tagal din natin itong hindi nakasama mga to. Woohoo! Woohoo! Nakakamiss! Grabe! So kung mapapansin nyo, guys, yung nandoon sa harapan natin, kung makikita nyo ang langit, inahabol natin yung ulan. Aray! GSXS 1000 MT-09 675 NK. Ford Raptor. Kanina ka nang bukol yung Raptor na yun. Shoutout kay sir, kumasabay sa amin. Kaso yung kasamahan ko, sina Sitchell, naiwanan na. Hindi ko alam kung saan na napapunta. Ang bibilis kasi magpatakbo nito mga to. Yo! What is up, guys? So, andito na tayo sa Mamplasan exit. Dito tayo dadaan papuntang Manax. Hintayin lang natin mga kasama natin ang makapag-assemble. Avengers! Assemble! Napabilis yata kami masyado. Naiiwan yung tatlo. Natawag si Sitchell. Pops! Mamplasan exit, Mamplasan exit. Sa exit na lang tayo. Sa exit. Wait lang. Sige na. Exit na tayo. Alam na nila. Okay. Lumabas daw yung filter ng Dominar. Na tumigil sila saglit sa may iton dahil yung Dominar daw lumabas yung filter. Ewan kung ano lumabas yung filter. Pero mapunta na sila. Let's go, let's go, let's go. Pwede ba tayo lumusod dyan, men? Ayun, pag pala weekend binubuksan to. Kasi ang alam ko, nakasarado yung pag weekdays. Dumadaan ako ng weekdays dyan eh. Sinasara nila yan. Uy! Wala na, hindi na tayo nakakamba.
Mukhang iinit na talaga ng gusto to. So yun guys, ito yung Trident na uupuan natin mamaya. Ito gloss black. Yung last na na-review natin is matte black yun eh. Kay Brother Josh. Shoutout kay Brother Josh. Welcome to Cavite Laguna Expressway. Halaks tayo guys. Ganda ng init ng araw. Thank you Lord. Yun guys, naka-exit na tayo dito sa Aguinaldo exit ng Calax. Waiting lang tayo sa kanila. Huli si Sitchel. Huli siya? Nag-overspeeding ba siya? Huli Sinabihan lang. Sinabihan lang kasi doon siya pumila sa ano. Gourmet's Farm. So ayun yung pupuntahan natin ngayon, Gourmet's Farm. Not really sure kung saan yun. Sunod lang tayo sa kanila. Ba talaga ang tikas nitong ano? MT no? Isa to sa mga pinagpilian natin nun kay Katingin, actually. Itong modelo na to ng MT-09. Pogi. Feeling ko hindi rin ako magsisisi kung yun yung kinuha natin. Malapit na tayo sa Gourmet's Farm. Ano kaya yung magiging feeling ng Trident 660 na 2025? Tingnan natin. Ayan na pala, Boset. Gourmet Farms. Oo, ito pala yan. Uy, parang European vibe. What is up guys? So andito na tayo sa Gourmet Farms. Dito sa I'm not sure kung silang to or anong lugar to. So yun, ito yung place. Ganda ng vibes. Malakas yung hangin. And our lineup for today, isang GSX S1000, Yamaha MT-09 to si Stark CBR 650R, isang ZX6R, Triumph Trident 660, NK 675, isang Dominar 400. So what is up guys? So kung natatandaan nyo from our last vlog, kung nakasubaybay ka sa channel natin, review natin yung Triumph Trident 660. Pero that time, 2022 model yung ating na-review. And luckily, sa ating next ride guys, a wild Pokemon appeared.
Buti na lang mabait si tropa. Sabi ko kung pwedeng upuan natin para lang magkaroon tayo ng comparison sa 2022 and 25. Ito na yung bago actually. Sweet. Yung last time is yung matte black. Ito glossy black. Para sa akin kung forma yung pag-uusapan, mas brusko yung mas brusko yung matte black eh. So, tingnan natin kung paano magpe-perform itong Triumph Trident 660 2025. Seat check. 805mm yung seat height. And yes, same cockpit lang naman siya doon sa 22. Actually, almost wala nang nabago sa itsura niya. Sa specs and features lang. So ito, naka-ride by wire, quick shifter. So wala nang delay yung throttle response natin. Let's see mamaya actually. Ang gaan. Ganito pala yung feeling ng ride by wire. Literal na parang wala siyang hinihila. Okay, subukan natin sa kalsada. Lambot. Ang lambot ng lahat dito sa motor na to. Yung kickstand, walang katigas-tigas. Tapos last time nga, nung sinubukan natin yung shifting, Iba to. Iba to guys. Now I understand bakit may mga nagsiswitch from yung 22 model to up to this. So guys, standard yung quick shifter sa motor na to. Yan natin naka-off yung quick shifter. Naka-off pa siguro kasi break-in period pa lang. Pero iba yung throttle response. Sarap. So, kaibahan lang nito doon sa last na ginamit natin, napakaingay nun. Ito, napaka-smooth. Dahil yung tambutso natin is stock pa. Ito, ang sinasabi kong perfect. Pag sinabi po ko yung power delivery ng motor, as in sobrang linear niya. Yun yung isang napansin ko talaga dito sa throttle niya. Sobrang lambot guys, actually. Ito pala yung ngayon lang ako gamit ng ride by wire eh. Para siyang para siyang may spring lang dito. Nakakatuwa men. So yun, na-compare na natin guys. Yung sinasabi ko noon na may gaganda pa talaga yung performance, may gaganda pa talaga. As in, ito yung better version. Buti na lang naging mindful si Triumph doon sa mga feedback from the customers, 'di ba? Kasi kinorek nila eh. Hindi ko lang sure kung naka-off yata yung quick shifter nito. Kasi ang alam ko dapat may quick shifter to eh. Tapos less yung vibration. O siguro dahil naka-stock pipe pa, sobrang smooth pa ng pakaramdam ng motor. So at least nasubukan na natin. In terms ng airco, wala namang pagkakaiba. Mas nag-enjoy talaga ako rito. Kahit wala pa siyang quick shifter Iba yung power delivery nito. But I'm not saying na yung 22 model is pangit mag-perform Mas maganda lang to. Kasi yung delay nga nung malaking factor kasi para sa akin yung throttle response eh. So yun, nagkaroon tayo ng comparison guys. Great bike actually. Good for intermediate riders, good for beginner riders I think. Nice. That's it guys. What's up guys? So ride out na tayo. Maghihiwalay kami sa dalawang grupo. So sila babalik doon sa dinaanan namin kanina, tapos kami magsusungay kami, makapag-twist-twist ng konti. Anyway, medyo hindi na rin okay yung panahon. Tatapusin ko na lang din siguro muna dito yung video natin para hindi na tayo abutin ng ulan. Guys, kung nagustuhan nyo kahit paano yung video natin, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy and peace!